welcome po sa ating Sunday service at inaanyahan po natin ang lahat na tumayo. Para po sa ating opening prayer, tinatawagan po natin ang ating Brother John Cruz. Okay, magandang umaga sa lahat. Tayo po yung lahat na sama-sama muna namin na Lord, sa lahat pinupuli ka namin. Pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon Lord, na kami sama-sama narito, Panginoon Lord, na upang makinig na iyong salita, mag-worship sa iyo, upang purihin ka, Panginoon Lord. Panginoon Lord, ikaw po dumadalangin, Panginoon Lord, na kung sino man ang may karamdaman sa mga members, Panginoon Lord, na alam namin ang pagagalingin mo, Panginoon, dahil wala akong imposible sa iyo, Panginoon Lord. Papagalingin mo po sila, Panginoon Lord. At Lord, yan dahil po namin, Lord, na mga iba pa pong members na, Panginoon Lord, na maalala nila na itong araw na ito yung araw mo, Panginoon Lord, na ilaan nila ang araw nila ngayon para sa iyo, Panginoon Lord. Ito po kami sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating praise and worship, tinatawagan po ating song leader, Sister Mary Joy Tokyo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid sa paumpisa ng ating gawain natin pungkawitan ng ating Panginoon. All the heavens go. Hallelujah. Sabay-sabay po natin basahin sa Psalms 119, verse 1 and 2. O Lord my God, when mapalad ang mga taong hindi nakikinig sa bayan ng masama at hindi sumusunod sa masama nila, halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga umukotya at hindi nakikisakot sa gawaing masama. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa utusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Hallelujah! Ang kanya mo dali!
presyo mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay balang sa'yo. Nalalapat sa papuri, lumalaki ang masama. Jesus, ika'y nangyari, mapakailanman.
sa buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na magsubaybay sa bawat isa sa amin, Panginoon, mula ng Monday hanggang sa mga araw na ito, Father God. Lord, dinadakila ka po namin, pinupuri ka po namin, at patuloy po namin na tinutulog sa inyo, Lord. Ang aming mga kapatid na marahil may mga pinagdaraan ng problema, abutin niyo nga po sila, patuloy niyo po silang lingapin. Lord, kayo nga po, Ama, ang mabot sa inyong mapagpalang mga kamay, Panginoon, at tulungan niyo po sila. Ganun din ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Maging po, Lord, ang Sister Ana, Panginoon, dinadalangin po namin ang patuloy na kagalingan na igawan niyo po sa kanya, Father God. At lumayan na po siya, Panginoon, ang karamdaman ito, Panginoon. Dinadalangin din namin ang inyong pong financial provision, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, sa kanyang pagkakahospital, Father God. Tulungan niyo po, Panginoon, kami. Wala po kami, Panginoon, na ibang inaasahan, kundi ang inyong biyaya, ang inyong provision, Panginoon, sa amin pong buhay. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran at patuloy po namin pinangahawakan ang inyong dakilang pangako, Panginoon, sa inyo pong mga anak. Lord, marami pong salamat at dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming bansa na patuloy, Panginoon, na sumusuong sa investigasyon ng korupsyon. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ang justice, Panginoon, ay maigawan, Panginoon, maparusahan ang dapat maparusahan, Panginoon, at hindi na po maulit, Panginoon, ang ganito karaming korupsyon, Panginoon, sa amin pong pamahalaan, Father God. Ano man ang inyong plano sa bansang Pilipinas, patuloy po namin dinadalangin na expose niyo po, Panginoon, ang lahat ng korupsyon na nangyayari, Panginoon, sa lahat ng ahensya ng amin pong pamahalaan, Father God. Patuloy din namin dalangin ang inyo pong pangunguna sa amin pong mga government leaders, Panginoon, sa aming Pangulo, at ganoon din, Panginoon, sa kanyang mga kabinete, Father God. Lord, tulungan niyo po ang bansang Pilipinas. Patuloy po kami makaahon sa kahirapan, Panginoon. Ganon din po, Lord, salamat sa pag-iingat niyo po sa amin sa nakaraang bagyo. At dalangin po namin ang aming mga kapatid, mga kapwa Pilipino na marahil ay tinamaan po ng bagyo, kagaya ng Masbate at Mindoro. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pong tulong ay dumating po sa kanila, Father God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay sasamba at magpupuri sa inyo, maging sa aming pag-aaral ng Diyos ng inyong pong mga salita. Dinadalangin po namin, Panginoon, na gabayan niyo po ang aming tagapagsalita, pangunahan niyo po siya, Panginoon, at kayo'y mag-usap sa bawat isa sa amin, i-refresh niyo po, Panginoon, ang aming mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pong mga salita. Salamat po at sa iyo namin pinapagkatiwala ang lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor. At para po sa ating God's message, tinatawagan po natin ang ating Jack of Elder. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Pinamaan po tayo ng bagyo. So, tayo pong lahat ay sama-sama mag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Na matatagpuan po natin sa Juan chapter 14, verse 14 to 15. Sabi po niya, tayo po tumayo po sa ating pong pagbasa ng kung hihiling kayo
kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. So, pansamantala kung tayo po ay pumikit at manalangin po muna tayo sa Panginoon. Father God, muli po sa umaga po ito ay narito po kami. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong pangunguna sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, kaunawaan na magmumula po sa inyo. Asang kapanin nga po ninyo ang inyong lingkod at patuloy na kayo siyang manguna sa inyong lingkod po nito. Purihin ka nga po, Panginoon, sa umaga po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po, makakaupo na po. Ang ating pong topic sa umaga pong ito ay pagsunod sa Diyos sa liwanag ng Ebanghelyo. Napakalalim po. So nabasa na po natin ang ating pong verse na kung saan ay makikita po natin sa John 14 to 15. Alam niyo po mga kapatid, alam ko po na hindi po madali kapag ang pag-uusapan po ay patungkol po sa pagsunod. Naaring sasabihin natin, madaling sabihin, madaling pakinggan, pero ang katotohanan, pag actual na po, ay mahirap na po natin sundin ito. Totoo po ba o hindi? Kapag tayo po ay sumusunod, hindi po ito basta-basta lamang po. Talagang pag-iisipan po natin ito ng napakaraming beses. Dahil ang susundin po natin ay ang ating pong Panginoong Diyos. Dahil ang tunay na pagsunod po natin sa Diyos, buhay po natin ang nakasalalay. Dito ay hindi po biro ang pagsunod sa ating pong Panginoon. Dahil ang tunay na pagsunod natin sa Diyos ay bunga ng pag-ibig, pananampalataya, at biyaya na nagmumula sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya kung tayo po ay tinatawag ng Panginoon para sumunod, tayo po ay wag po natin paghintayin ang ating pong Panginoon. So, ang ating pong tema, katulad na sinabi ko, ang ating pong title ay Pagsunod sa Diyos sa liwanag ng Ebanghelyo. At ang ating pong tema ay ang tunay na pagsunod sa Diyos ay bunga ng pag-ibig, nananampalataya at biyaya na natatanggap po natin sa pamamagitan ng Kristo. Unang puntos po, ito po ang sabi ng Panginoon sa atin. Pagsunod na nagmumula sa pag-ibig. Katulad nga po kanina, sinabi ko, ang pagsunod po ay hindi po sa pilitan. Kasi meron po mga mananampalataya, di po ba, para lang meron po siyang makasama. Sige na, sumunod ka na. Tinutulak siya. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang pagsunod. Ang pagsunod po ay hindi sa pilitan, kundi ito po ay pusang loob na tugon sa pag-ibig ng Diyos. So kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, kasama po ang ating pong pagmamahal po sa Kanya. Kasi kung di po natin siya mahal, maaaring hindi po natin susunod. Maaaring hanggang bibig lang po tayo, hanggang oo lang po tayo, hanggang sa ganoon lang po tayo. Pero ang sabi nga po niya, hindi po ito sa pilitan, kundi ito po'y pusang loob na tugon sa pag-ibig ng ating pong Panginoong Diyos. Nung minamahal po natin siya, talagang kinakailangan sumunod po tayo nang hindi po tayo napipilitan. Kundi ito po ay pusang loob na dapat po natin ginagawa. Hindi yung pipilitin ka pa. Hindi yung parang magmamakaawa ka pa. Hindi ganun ang Panginoong Diyos. Hindi po siya nagmamakaawa para sumunod po tayo. Hindi niya po tayo pinipilit para sumunod po tayo. Kundi pusang loob dapat ang ating pong ginagawang pagsunod sa Kanya. Ang utos ni Jesus ay nakaugat sa pag-ibig. Sabi nga po, ibigin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Diba?
Kapag tayo po ay sumusunod, kinakailangan nandoon po yung pag-ibig natin sa Diyos at sa ating pong kapwa. Bakit po ba natin dapat mahalin ang ating pong kapwa? Kasama po yun sa sinasabi ng Panginoon na ibigin po natin ang ating pong kapwa. Paglingkuran po natin ang ating pong kapwa. Sabi po niya sa Mateo chapter 22, verse 37 to 39, sabi niya, sumagot si Jesus, ibigin mo, pwede po ba makakagin? Nawawala yung aking boses. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang iyong Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip. So dito pa lamang po, pag sumunod po tayo sa ating pong Panginoon, ang ating pong pagsunod sa Kanya ay buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Kasi kung wala po at hindi po ito kasama, talagang hindi po natin masusunod ang ating pong Panginoon Diyos. Nag-uumpisa pa lang po ako, 5 po ito. Nakatapusin ko po hanggang alas 12. Handa po ba kayo? So, ang pagsunod po natin sa ating pong Panginoong Diyos ay sabi po niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. So, kapag sumusunod po tayo, buong puso po natin siya susundin. Ano pa? Ng buong kaluluwa at buong pag-isip. Hindi yung parang hingas tugon, hindi yung parang itutulak lang tayo, hindi yung parang tipong hanggang oo lang po tayo. Ang sabi niya, buong kaluluwa, buong puso, at buong pag-iisip ang dapat po nating pagsunod sa Kanya. Ito ang pinakamahalagang utos na sinasabi na sa atin ng ating pong Panginoong Diyos doon po sa verse 38. Verse 39 sabi niya, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano po natin iniibig o minamahal ang ating pong sarili, ang ating pong katauhan, dapat ganun din po ang ating pong kapwa. Mahalin din po natin sila sapagkat ito po yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At ito po yung ang bili niya sa atin na ibigin po natin. Una, ang ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa, ang ating pong kapwa. Ang pagsunod ay hindi legalismo, kundi relasyon. So yung ating pong pagsunod sa Panginoon ay relasyon po natin to sa ating pong Panginoong Diyos. Even doon po sa mga taong nakapaligid po sa atin. Lalong-lalo na po sa wala pa pong pagkakakilala sa Panginoon. So pagsunod, na nagmumula sa pag-ibig. Kapag inaluan po natin ang pagmamahal ang ating pong pagsunod, hindi po ito mahirap. Hindi po ito mahirap gawin, hindi po ito mahirap para sa atin. Sapagkat ang Diyos na po ang siyang nag-uutos sa atin na ito po ay dapat po natin gawin at sundin. Siguro kaya lamang po tayo nahihirapan dahil hindi taos-puso sa ating pong buhay ang ating pong pagsunod. Pero kung taos-puso po ito na sinasabi po natin, na susundin po natin ang ating pong Panginoon, dapat po kaakibat yung pagmamahal. Kaya po natin sinusunod ang Panginoong Diyos dahil mahal po natin siya. Kaya po natin sinusunod ang ating pong Panginoong Diyos dahil ang ating pong kapwa ay mahal din po natin. So, hindi po yung hiwalay. Lagi po yung magkasama. So, sabi po niya, ang pagsunod ay nagmumula sa pag-ibig or pagmamahal. Dahil kapag wala po ito, hindi po natin ito magagawa. Ano po ba ang pinapaalala ng Diyos sa atin po dito? Tanungin po natin ang ating pong mga sarili. Sumusunod ba ako dahil mahal ko ang Diyos? O dahil takot ako sa parusa ng Diyos? O dahil takot akong maparusahan ng Panginoon? Saan po ba tayo doon? Dapat, ang pagsunod po natin sa ating pong Panginoong Diyos, totoo naman na may takot po tayo. Pero hindi iyon ang dapat na maging basihan. Ang dapat na maging basihan po natin kapag tayo po ay sumusunod dahil mahal po natin siya. Hindi po dahil sa natatakot po tayo, hindi po dahil sa parurusahan tayo, hindi dahil sa makakaranas po tayo ng mga bagay na galit ng Panginoon sa atin. Kundi, sumusunod po tayo dahil sa mahal po natin siya.
Yun po yung una. Kinakailangan yung pagsunod po natin ay mayroon pong pag-ibig at pagmamahal sa ating pong Panginoong Diyos upang magliwanag ang Ebanghelyo ng Panginoon sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Kanya. Pangalawa, si Jesus ay huwara ng ganap na pagsunod. Alala ko po nung pumunta si Jesus doon sa Gethsemane, para siya po ay manalangin. Kasama niya ang kanyang mga alagad. Pero ang ginawa ng kanyang pong mga alagad, sumama nga sila. Sumunod nga sila. Pero ang ginawa nila, nanalangin po ba sila? Hindi po ba hindi? Tinulugan po nila. Habang ang Panginoong Diyos ay nananalangin, paintim na nananalangin, pero ang kanyang pong mga alagad ay ang sarap ng tulog. Siguro naghihilig pa siguro sila. Ito ba? So pag sinabing huwaran, dapat maging halimbawa po tayo sa ating pong pagsunod. Paano po ba ito? Yung huwarang pagsunod sa ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoong Jesus ay ipinakita po niya yung kanyang pong kababaang loob at pagtitiwala sa kanyang Ama. Sa kabila ng kanyang pananalangin, ibinigay niya sa kanyang Ama ang kanyang pagtitiwala. Ang kanyang pagsunod ay hindi bunga ng kaligtas. Ang kanyang pagsunod ay nagbunga ng kaligtasan para sa lahat. Di ba? Kaya talagang makaintim yung panalangin ng Panginoong Diyos dahil meron yung mangyayari hindi maganda sa ating pong Panginoong Jesus. Pero nangyari pa rin. Dahil yun yung kagustuhan ng kanyang Ama at hindi yung kagustuhan ng kanyang Ama. So, kailangan makita po natin na tayo po bilang mga anak ng Panginoong Diyos, kapag tayo po ay sumusunod, makita yung pagiging buwaran po natin. Makita yung pagiging halimbawa po natin. Makita na talagang totoo po tayong sumusunod sa ating Panginoon. Tinawag tayong sumunod sa kanyang halimbawa bilang mga alagad. Tayo po ay mga alagad ng ating po Panginoong Diyos. Once na tayo po ay kumilala sa ating po Panginoong Diyos, naroon na po yung ating pong pagsunod. Kaakibat na po yun. Hindi po tayo po pwedeng hindi sumunod dahil kailangan po natin. Dahil tayo po ay anak ng Panginoong Diyos. Tayo po ay kanyang alagad. Kaya dapat lamang po tayong sumunod. Wala po tayong pwedeng gawin, kundi ang sumunod. Hindi po tayo pwedeng sasabihin natin sa Panginoon, ayoko na. Hanggang dito lang ako eh. Tagapagpaawit lang ako. Taga-buhat lang ako ng silya o upuan. Tagapaglinis lang ako. Hindi po. Lahat po tayo ay tinawag ng Panginoong Diyos para sumunod po sa Kanya. So, ibig sabihin, marami pa po tayong pwedeng gawin para sa pagsunod po natin sa ating pong Panginoon. Ano po ang pinapakita ng Panginoong Diyos po dito? Paano po ba natin maisasabuhay ang kalooban ko, ang masunod, kundi ang kalooban mo? Diba minsan, mas madali kasing sundin yung kalooban po natin kaysa doon sa kalooban ng Panginoon. Totoo po ba yun o hindi? Mas madalas natin sinusunod ang kagustuhan po natin. Kasi nadadalian tayo. Ito kasi yung gusto natin eh. Di po ba? Ganun po tayo, kaya gusto natin sinusunod ang ating po sarili. Gusto po natin sinusunod yung kagustuhan po natin. Hindi po yung kagustuhan ng Panginoon. Tandaan po natin, kapag ang kalooban ng Panginoong Diyos ang ating pong sinunod, smooth po ang mangyayari. Magiging matagumpay po. Kaysa doon sa kagustuhan po natin. Marami pong mga nangyayaring hindi po maganda. So kung susunod po tayo, dapat ang sundin na po natin ay ang kalooban po ng Panginoon. Pangatlo po, bilisan ko na po at medyo maano na po yung aking lalamunan. Pangatlo po, ang pagsunod sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi po natin kayang sumunod sa Diyos sa sariling lakas lamang po natin. Totoo naman po yun. Ano bang magagawa ng lakas po natin? Minsan, nangihina nga po tayo dito ba?
Pero yung lakas na ibinibigay ng Diyos sa akin, ay talaga yun po yung lakas na nanggagaling sa kanyang banal na Espiritu. Makikita natin na sabi nga po, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kapangyarihan upang mamuhay ng matuwid. So kapag tayo ay sumusunod sa Panginoong Diyos, dapat meron po tayong pamumuhay na matuwid. Ano po ba yung pamumuhay na matuwid? Ito po ba yung nakatayong matuwid? Nakaupo ng matuwid? Ito po ba yung sinasabing pagsunod? Ang ibig sabihin ng pamumuhay na matuwid, hindi po tayo gumagawa ng mga bagay na ikalulungkot ng Panginoon. Yung mga kasalanan ang sinasabi ko rito. Ang bunga ng Espiritu ay nakikita sa pagsunod sa bawat isa po sa atin. Sabi po na sa Galatians 5:20-23, subalit ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. So kung ganito po ang ating pong pagkatao sa ating pong harapan, sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoong Diyos, eh talagang magtatagumpay po tayo. Ang sabi po niya, mayroon po tayong dapat na kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan. Ito yung nais na makita ng Diyos sa bawat isa po sa atin kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon. Wala po tayong magiging lakas ng loob kung hindi po tayo mananangan sa kakayanan ng ating pong Panginoon. Kasi kung sa kakayanan lamang po natin ito gagawin, wala po tayong magagawa. Diba sabi nga po, wala akong magagawa kung wala ang Panginoon Diyos. Hindi ko ito makakaya kung wala ang Diyos. Totoo naman po yun. Wala po tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Wala po tayong magagawa kung ang ating pong lakas ay sa sarili lang po natin. Kundi ang ating pong lakas ay dapat sa ating pong Panginoon Diyos nang gagaling. Ipanalangin po natin patuloy ang paggabay ng Espiritu Santo sa bawat buhay po natin. Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay. Alam ko po na lahat po tayo araw-araw ay nakikibaka. Dahil ang ating pong kaaway ay laging araw-araw minuminuto, nandyan din po niyang kumikilos. Kaya ano po ang dapat po natin gawin? Entertaining ba sila? O lalayo tayo? Hindi, minsan ginagawa po natin, kapag alam na po nating mali, sinusubukan pa po natin. Kapag alam na po natin ikalulungkot ng Panginoong Diyos, sasabihin natin, kakatawarin naman ako ng Panginoon. Mapagmahal naman po siya. Kaya naman niya akong patawarin. Mali po, Panginoon, mali ang ating kaisipan pagkaganon. Sabi nga, kapag tayo po ay lingkod ng Panginoon at tayo po'y sumusunod, dapat lagi pong ang banal na Espiritu ay nararanasan po natin sa ating pong buhay. Hindi yung alam mo ng kilos ng kaaway, sinusubukan pa po natin. Tuwang-tuwa pa po tayo. At gusto pa po natin makipaglaro sa gawa ng kaaway. Hindi po yun ang nais ng Panginoon Diyos sa atin kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Tayo po ay Kanyang anak, tayo po ay Kanyang lingkod ng Panginoon, kaya dapat mamuhay na po tayo. Kaakibat po ang banal na Espiritu ng Diyos sa bawat buhay po natin. So pang-apat, ang sabi po niya, ang pagsunod bilang patotoo ng tunay na pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, kung wala po tayong pananampalataya, paano po natin masasabing sumusunod po tayo sa Panginoon? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ito ba? Gawa ka nga ng gawa, pero nasaan ang iyong pananampalataya? O balik tayo naman natin. Gawa tayo ng gawa, pero hindi naman tayo naniniwala doon sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating buhay. Yun nga po yung pananampalataya. Dapat magkasama po yun. Hindi po yun nahihiwalay. Sabi po niya sa verse 17 ng Santiago,
Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang pagsunod ay bunga ng pusong binago ng Diyos. Ipinapakita natin ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagsunod na kasama ang pananampalataya. So kung tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoong Diyos, pero ang ating pong paggawa ay patay naman, useless din po yun. Dapat magkasama po yun, hindi po yun magkahiwalay. Ang pananampalataya walang gawa ay patay. So, buhayin po natin ang ating pong pananampalataya. Dapat magkasama po yun. Hindi po yun magkahiwalay. Dapat lagi po yan nakikita sa bawat buhay po natin. Ano pa? Ang pagsunod po natin sa Panginoong Diyos, dapat merong makitang nababago po sa atin. Ano po ba yung nababago sa buhay po natin? Yung dati pa rin po bang buhay? O yung binagong buhay? Dapat nakita yung pagbabago. Masipag po tayo. Totoong naglilingkod sa Panginoon. Totoong sumusunod sa Kanya. At higit sa lahat, sabi po niya, sa anong bahagi ng buhay mo kailangan sumunod ng mas tapat sa Diyos. So, ibig sabihin, kung tayo po ay sumusunod, kinakailangan naroon po yung ating pong katapatan sa Panginoon. Hindi yung sumusunod nga tayo, pero meron naman tayong ginagawang hindi maganda. Sumusunod nga po tayo, nagpapatuloy naman po tayo sa paggawa ng kasalanan. Sumusunod nga po tayo, pero kung ano-anong taliwas yung ating pong pamumuhay. Ang sabi ng Panginoon, dapat makita sa buhay po natin yung totoong pagsunod sa ating pong buhay bilang kanya pong mga anak. Sabi nga po, doon po sa kung susundin lamang ninyo si Yahweh sa inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa at sa lahat ng lupa. So kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, ipinapakita po niya ito na may pagpapalang kaakibat sa mga pusong masunuri. Kaya, ang gawin po natin, tayo po ay sumunod na rin sa Panginoon upang patuloy po natin maranasan ang patuloy na pagkilos niya sa ating pong buhay. Katulad nga sinabi ko kanina, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Or, itinuturo ng Panginoong Diyos dito, ang tunay na pag-ibig kay Jesus ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod. Kung mahal po natin siya, ipakita po natin na tayo po ay sumusunod po sa Kanya. Dahil alam naman po natin, ang pagsunod ay ito po yung nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Na makita